What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Casiano, and today we are joined by one of the most talented prospects in Philippine MMA today, and I mean it in every sense of the word. Ladies and gentlemen, let's all welcome to the program the Green Goblin, Marwin Tirante. Marwin, welcome to the MMA super fan. Hello po, magandang gabi po. Yan, sa wakas. At di pa natin nababanggit ito nga si Marwin Carante will make his one Friday Fights debut on October 25. At makakalaban niya isang Vietnamese unbeaten Vietnamese mixed martial arts na si Phan Tang Tung. Marwin, the first question ng lahat, it has been a big year para sa iyo sa 2024. Nanalo ka sa Zeus against Aaron Posawen. Tapos nanalo ka rin Po. sa Brave. Opo. Gano'ng kasarap sa feeling na gano'ng kasarap sa feeling na itong taon parang ano na parang banner year na para sa iyo eh. Parang yung momentum consistent. Sunod-sunod po. Gano'ng kasarap? Sunod-sunod po yung Hmm, um, sobrang saya ko dahil nanalo ako sa bawat laban, lalo na nung sa break. hmm, Ako ng 18 seconds. hmm, Hindi ko in-expect na matatapos ka agad kasi gusto ko rin masubukan yung lakas ko sa ibang bansa ba na yun, world rounded ako. hmm. Tapos na kaya talagang makipagsabayan sa mga taga-ibang bansa. Marwin, ito nga ang pinagkataka lahat ng mga Filipino fight fans kasi nasa Brave ka na eh. World stage ka na, nakakaapa ka na doon. Pero bakit napag-decide na nakapag-desisyon ka, napag-desisyonan din ng team at management mo na pumunta ng One Friday Fights? And of course, syempre yung One Friday Fights is just the entry level papuntang One Championship. Bakit nagkaroon ng desisyon na yun na parang okay, parang subukan naman natin tong One Friday Fights. Baka sakali kung maganda yung performance, makapasok ng One Championship. Ang ano kasi ng coach ko, kasi actually binigyan kami ng ano sa braid, tawag nito, binigyan kami ng laban. Kaso 3 beses lang yata sa 2 taon. So, Mhm. hindi namin kinuha. Biglang nag-chat yung one na may laban na ganito. Yun lang muna yung kinuha namin na para tuloy-tuloy yung laban ko kasi kada taon pa yung laban sa braid eh. So, Mhm. matetenga ako niyan. Oo. Mapapag-iwanan na ako. So, So, kinuha namin yung laban sa one, tinanggap na namin kaagad. so mas pinili mo yung mas sigurado ka, mas pinili mo yung consistent na makakalaban ka kaysa yung guaranteed contract. Opo, Tama ba? opo. So, Marvin, mas gusto mo ba to na mas na motivate ka ba? Dahil of course, syempre kung sa Brave, nakuha mo na, napakita mo na on the world stage na ito ang kaya ko, ito ang kaya na isang Green Goblin. Ikaw ba mas ginaganahan ka, mas motivated ka dahil kung titignan natin dahil nasa One Friday Fights ka is back to square one ka ulit. Oo nga po eh. So, sa ngayon, actually, talagang pagkatapos ng siguro, hindi ko muna ina-expect na mananalo ako. Mm, Ibibigay ko na lang lahat ng mm, kaalaman ko na sa mga nagdaan na laban. So, mm, sana pagpalain na manalo tayo at bumalik ulit doon mm, sa one ulit. yan. Marvin, pag-usapan naman natin itong susunod mong makakalaban. Ito nga si Phan Tang Tung, isang Opo. undefeated na Vietnamese. Kamusta ang pag-aaral o yung sinasabi nating scouting report patungkol dito sa kalaban mo? Ano yung nakikita mong advantages niya as a fighter? Ano rin yung nakikita mong bentahin mo bilang isang fighter? Ano siya eh, grounded. So, nagga-ground siya, suntok ng kaunti, tapos biglang mag-shoot. So, yun lang yung inaabangan ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung may nagbago ba sa galaw niya ngayon. Kasi yung huling laban niya, ganun yung ginawa niya eh. Pag, pagkasuntok, pasok. So, ini-expect ko na agad na ganun yung gagawin niya sa laban namin. Pero, aabangan niya yung tuhod ko.
Yan ang May pakaabangan. lilipad. Yes. Lilipad na Marvin, yung goblin. Marvin, itong 2024 really, sabihin natin, talagang sinelyuhan yung quality mo as a fighter dahil ang tinalo mo last May, taga Baguio, na si Aaron Oo nga. Pusawen. Tapos ang tinalo mo, yung recent mong panalo, nangyari sa Brave. Do you think kung makuha mo yung panalo dito, talagang dapat wala ka nang dapat patunayan, talagang nandun ka na dapat sa higher ranks. Talagang dapat nandun ka na sa level na yun na lumalaro. Eh kung pagpalain na manalo ngayon, lagi naman po akong may dapat na Mm. mapagpatunayan sa mga tao kasi ini-expect nila na mananalo agad, 'di ba? Mm. Mm. Katulad nung sa Brave, wala naman 'yan, lalo na yung mga basher natin kasi nanalo daw kaagad. Pero lagi naman akong nagte-training para laging handa sa laban at saka hindi ko kinakalimutang ano laging manalangin kasi yun talaga yung pinaka number one ano ko yung lakas ba, yung lakas ng ano. So yun talaga yung pinaka kailangan talagang manalangin para Mm. manalo sa laban. Tsaka Marwin, Marwin, kapag sa laban mo, lagi mong hinihigitan yung performance mo eh. Laging may dala kang bago. Ngayon for opo, this yun po fight, yung ano yung mga pinagtuunan mo ng pansin sa training camp na gusto mo naman mapakitang bago in your next fight? makikita nyo na lang na biglang may lilipad. Yes, may lilipad. Or kaya Depende na lang kung makatiming ako ng maayos. mm. Kasi Ma- excited na ako Marwin, sa ngayon pa lang gumagawa ka na ng sarili mong pangalan. Gaano Opo. kalaking impact yun na, of course, yung pamilya nyo galing sa pamilya na kilala sa mundo ng mixed martial arts. Andyan yung uncle mo, andyan din yung Opo. pinsan mo na si CJ. Gaano kalaking impact yun or influence sa career mo na ginagamit mo siya ngayon at gaano mo siya, at of course, pag-usapan na rin gaano kalaking impluensya o gaano mo tinitingala yung pinsan mo si CJ? Nung una pa lang nung unang kinuha niya ako sa probinsya namin, nung kinuha niya ako, idol ko na talaga siya kasi nakitaan ko talaga siya na, uy, mukhang magbabago ako dito sa taong ito. So, pinilit ko talagang sumama sa kanya. Actually, umiyak pa nga ako para makasama sa kanya Oo, umiyak pa ako noon para magmakaawa lang na makasama sa kanya kasi parumbado ako sa amin Kahit mga Muslim, pinapatawalan ko Saka, ayun, halos mabigat sa akin na yung panghawakan yung pangalan ng De Tomas kasi pag sinabi mong De Tomas talagang palaban talaga Yung tipong diyan pa lang sa kilala na Oo. So ayun, kaya pero umalis ako dun sa kanila kasi gusto ko talagang yung pangalan na Kirante yung Makilala. laging yung makilala, hindi yung actually kilala na yung De Tomas So ako yung gagawa ng sarili kong pangalan, 'di ba? Yung Kirante talaga. Kung Mm. sino si Kirante. Mm. Hindi na De Ah, Tomas, Kirante na mm. tayo. Alam naman natin itong si CJ, mataas din yung pinangarap niya, lalo nung bata-bata siya sa kanyang karir. Pero Oo nga po Sabi. unfortunately, medyo naudlot to. Lagay na lang natin sa konteksto na gano'n, naudlot. Ikaw ba, sa tingin mo, dahil sa siguro pag-akyat ng karir mo, pagmamayagpag mo bilang isang mixed martial artist, kahit pa paano, yung mga pangarap niya noon, nakakamit mo na rin on your behalf. Um, ako na po yung ako na po yung gagawa para sa kanya. Yeah. Kung hindi niya po nagawa ngayon, ako na po yung gagawa para sa kanya kasi gustong-gusto ko po siyang bumalik sa larangan ng martial arts So, hindi na siya siguro makabalik ngayon kaya ako na yung gagawa para mapatunayan na yung galing niya ay
inilipat sa akin. Marvin, Ayun po. ngayon itong One Friday Fights nagkakaroon ng platform para sa mga up and coming na katulad nyo na unti-unti nabibigyan ng chance. Gaano kalaki importansya to? Kasi so far, tuloy-tuloy kayo eh. Nung nakaraan, merong Marian Mariano, may Jason Meralpes. As sunod Oo nga ka, po eh. meron pa akong gustong banggitin na pangalan pero hindi ko pa mabanggit dahil hindi Hindi pa mo na. official, Hindi mo na. hindi, Hindi mo na. hindi pa officially announced. Gaano kalaking bagay ito sa mga up and coming ngayon na, of course, syempre, pag sinabing One Championship, ang agad na associate na pangalan na Pilipino, sila Edward Pulayan. Ngayon, kayo unti-unti, nabibigyan kayo ng pagkakataon na patunayan ng mga sarili nyo on the big stage. Isa talaga tong pinakamalaking opportunity na dumating sa career ko. So, kailangan ko talagang patunayan na kailangan ko manalo dito talaga kasi kumbaga ito na yun eh. Tapos gusto mo pang bumaba, 'di ba? So, ipagpatuloy mo na pagpatuloy ko na to na kahit anong mangyari, hindi ako magpapatalo. Yun talaga yung pinakaano ko. Tsaka si Ate Marian, kailangan kong manalo dito para mabawi yung pagkatalo niya sa one. So, yun. Ikaw ba Marian tuloy, Marwin. Nagguguluhan na ako. Marian tsaka Marwin. Marwin, ikaw ba na i-visualize mo na yung sarili mo? Sabihin natin, makuha mo yung panalo dito, tapos may sumunod pa, is to really have that $100,000 contract with One Championship. Ikaw ba, sabihin natin, pinapangarap o napapaniginipan mo ng mahawakan yon dahil for sure, magbabago yung buhay mo with that contract. Actually po, yung may nahawakan akong pinakamalaking pera ko, yung sa Zeus. Di ko talaga pinangarap na, pero kasama naman sa pangarap yun, na yumaman talaga. Pero hindi ko, kumbaga, hindi lalaki yung ulo ko dahil sa pera. Gusto ko talagang makuha yung katulad nila Pulayang, yung belt talaga na mandirigma ako talaga. Yun talaga yung gusto kong makuha. Pero yung pera kasi, nandyan lang yan eh. So, darating din sa buhay natin yan. So, yung kailangan lang natin kunin, yung championship belt talaga yung pinakakailangan. At So, sa yun talaga yung pinaka-goal ko, yun talaga. Oh, speaking of belts, ang dami mong medals sa belt dyan. And of course, syempre gusto mong maisama dyan. And sa mga hindi nakakalam, Opo. 26 pounds ang championship belt ng one. So medyo kailangan malaki-laking pwesto para sa'yo. Ang Yung nga dapat po na eh. ilagay mo dyan. Anyway, Marvin, siguro sabi mo nga kanina, lilipad ka, dapat panoorin ka nila this coming Friday. Pero masundot ka lang kita konti. Ano yung prediction mo? Paano mo nakikitang manalo sa laban mo against your unbeaten Vietnamese opponent this coming Friday? Siguro round 2, flying knee. Talagang gusto Round 2 or lumipad. round 1. Yun yung lilipad. Gusto ko na lumipad. So, Anyway, round 2 guys. anyway Marvin, Panoorin nyo ako. Anyway, Marvin, before we say goodbye, baka meron kang gustong pasalamatan na sumusuporta sa iyo sa darating mong laban. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta sa akin. Tsaka sa Iron Bunny Philippines. Ito po, suot ko po. Sir Ricky, Salamat po sa sponsor na ang bilis agad dumating. So nandito na kaagad. Tsaka si yung coach ko, si Coach Nong Laurio, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Tsaka yung manager ko, si Joe Vincenzo. Thank you so much dahil kasama ka sa laban ko ngayon. Tsaka si Ma'am Kizay, salamat po sa mga sponsor, sa support niya sa akin. Thank you po. Tsaka sa lahat ng sumuporta, pamilya ko na nasa probinsya, suportahan nyo lang ako at yung mga inaasam nyo, makukuha ko rin yun. So yun lang po. Maraming salamat po. Green Goblin, we wish you nothing but the best this for your upcoming fight.
That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the Green Goblin, Marwin Kirante. Till next time. Let's go. Baka na to.